So, napanood natin, although late na, yung live stream nung LPU at saka Benil, no, yung second game nung NCAA opening day kahapon. So, wala daw si Will Gosum kasi nag-serve ng one game suspension. One game suspension dahil dun sa naging ejection poll niya nung finals. So alam naman natin Binilda at saka Letran yung naglaban last season 98. So napunta nitong season 99 yung one game suspension ni Will Gosum na MVP at leading scorer, yung big man nila. So ano ang naging advantage yun sa Lyceum o dun sa LPU? Nung una lamang yung LPU, no? Nagkaroon siya ng early offense, and then ang nag-ano sa kanila is pumasok yung kanilang mga 3-point shots. 5 out of 12 sila nung first half sa 3-point area. Pagdating nung second half, nagmimimintis na sila. At kahit yung mga malapitan nilang tira hindi na pumapasok dahil sa pressure ng depensa ng Lyceum. Yun yung nadadala ng big man. Yun yung nadadala ng Will Gosum. Kasi pag nagmintis ka, may Will Gosum kang pwedeng pumulot ng rebound. At hindi pwedeng hindi siya papaulin siya. So pag nag-free throw siya at nakashoot siya ng mga free throws, puntos pa rin sa team mo yun na hindi tumatakbo yung oras. Kasi wala si Gosum, itong big man nila na undersized na si Sean Umali. Yun yung naging nila nung second half, nung katapusan ng second quarter hanggang second half, third quarter, fourth quarter, pumunta muna sila sa loob. Then pagka nado-double team tong si Sean Umali, kahit nga nado-double team, nakakashoot kasi wala si Gosum. Ang pwede lang tumapat doon kay Umali si Gosum kasi nga malakas yung katawan ng Umali. So makaka-counter lang doon si Gosum. So, ibig sabihin, nakaka-shoot siya kahit may double team, triple team. Gumana naman ngayon yung shooting ng Lyceum sa 3 points. Hindi. So, yun lang yun. Gumana lang yung mga tira nila sa labas. Kaya sila sumut. At saka dumipensa sila ng ayos. Nag-pressure sila, sumipag sila sa depensa. And hindi, kasi wala si Gosum So, anong ginagawa nung Lyceum? Umaatake sila inside the basket. Hindi lang pumapasok yung tres nila. Nung nag-adjust yung Lyceum, dinipensahan yung tres, pumasok sila sa loob. Kasi alam nilang walang Will Gosum na susupalpal sa kanila. May mga drive sila na parang hindi na depensahan ng CSB. So, yun. Sigurado ko kung nandun si Will Gosum, marami nang naibang tira dun. At saka sigurado kung mararamdaman nila yung depensa ni Will Gosum, kaya hindi sila basta-basta makakashoot ng ganong kadali sa loob ng basket. At hindi dahil nga meron silang big man, yung Binil, makakadepensa sila sa press ng mas maayos kasi alam nilang may big man nasasalo sa kanila once na naiwan sila. So, mas mahirap sa Lyceum yung tumira. Yun yung nadadala ng big man. Wala yung big man nila. Yung main scorer, yung main big man nila. So, yun ang mangyayari. Will Gosum is about 6'7". So, tignan nyo na lang doon kay Sean Umali. Di hamak na mas matangkad yun si Gosum. Di hamak. So, hindi. Nag-early offense kasi yung Lyceum Hindi nila na-take advantage sa wala si Gosum sa loob. Walang big man na legit yung Lyceum. So, nung nag-adjust sila, doon sila, ng second half, doon sila nanalo. Kasi umikot yung bola, no? Dahil nga napupuwersa na silang bantayan yung big man na si Umali, nalilibre ngayon sa 3 points itong mga taga Lyceum. At saka kung hindi man 3 points, dumadrive sila, nagkakaroon ng free throw, kaya sila lumalamang. So, yun yung kahalagahan ng basketball. So, kahit na
positionless basketball na tayo, importante pa rin may matangkad kang tao sa loob ng court. Kasi siya yung nagsiset ng tone sa depensa mo. Parang naiiba niya yung pattern ng kalaban dahil siyempre may shot blocker ka eh. Umiiwas hanggat maaari yung may hawak ng bola, umiiwas dun sa shot blocker. So, yun lang po.